Hi guys, this is Mr. AI Anime at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, Nobunaga versus Hisoka. Gaya ng dati, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito bilang suporta sa ating channel. Bali, si Nobunaga nga ba ang magpapahirap kay Hisoka among all the other spider members na humahunting sa kanya ngayon? Ang pinaka-importante at ang pinaka-delikadong bagay kapag nakatapat ni Hisoka si Nobunaga is that among all the other troop members, si Nobunaga ang nag-specialize sa pakikipaglaban ng one-on-one, ng 1v1. Unlike the other spider members na mayroong kani-kanyang mga specialties tulad ni Machi na kayang tulungan silang mag-heal gamit ang kanyang mga sinulid, tulad ni Franklin na kayang mag-wipe out ng napakaraming batalyon ng napakaraming army gamit lamang ang kanyang mga baril na nagsisprout mula sa kanyang mga daliri, pero pagdating kay Nobunaga, specialty niya ang 1v1. Pero napaka-misteryoso ng karakter nitong si Nobunaga. Although palagi din siyang nafi-feature kapag ipinapakita ang spider sa Gener Ryodan, napakalaking misteryo kung ano talaga ang kanyang Nen type at kung ano ang kanyang Nen ability. Palagi lamang nating nakikitang gamitin ni Nobunaga ang kanyang katana, pero never pa natin siyang nakitang gumamit ng kahit na anong unusual ability, kahit na anong Nen ability, kaya hindi natin alam kung ano talaga ang natatago niyang alas. Kaya pag nangyari ang match-up sa gitna ni Nobunaga at nitong si Hisoka, magiging isang napakalaking factor talaga ang element of surprise. Dahil kahit napasok na nitong si Hisoka ang Gener Ryodan pansamantala, mataas ang tsansa na hindi din naman niya alam kung ano talaga ang Nen ability nitong si Nobunaga dahil hindi niya pa naman yun ginagamit. Hindi pa siya napupunta sa point, hindi pa siya naku-corner na kinakailangan niyang i-reveal kung ano talaga ang kanyang kakayahan. Pero what if ginagamit niya na talaga ito all along at hindi lamang nating napapansin at hindi natin nasisilip? And not to mention, napaka-unpredictable nitong si Nobunaga. Gumagamit lamang siya ng isang weapon, ng katana, pero hindi mo alam kung paano niya yung gagamitin at kung paano kanya aatakihin gamit ang sandatang yun. Tulad na lamang ng kung paano niya tinangkang patayin ang isa sa mga miyembro ng Haley family gamit ang kanyang flying katana. Nagawa niya itong posible gamit ang chains, ang kadena na nakakabit sa dulo ng kanyang katana. Sa pamamagitan nito kahit na malayo ang range ng kanyang target, nagagawa niyang tamaan. Pero ano nga ba ang Nen ability type nitong si Nobunaga? Most likely, enhancer ang iniisip nyo dahil base sa mga nakikita nating detalye niya sa pakikipaglaban sa weapon na katana at maging sa data books na ipinapakita ni Togashi sa mga bonus pages, para bang maiisip talaga natin na isang enhancer itong si Nobunaga. Pero may maliit na hint dito na hindi napansin ng karamihan dahil nakafocus nga tayo sa iba pang mga miyembro ng Spiders. At base sa ranking na ginawa ni Togashi, hindi ito nagmamatch. Way back in the earlier release ng mga chapters ay may inirelease na isang bonus page itong si Togashi na nagpapakita ng kanilang ranking in terms of strength na kung saan makikita nyo na top 9 dito si Nobunaga. Kung talagang isang enhancer siya, bakit siya mapupunta sa ganito kalayong parte ng ranking? Ngayon, para maging malinaw, hindi ito nangangahulugan na kung nasa dulo ka, mahina ka na. Dahil as you can see naman, maging ang kanilang leader na si Krolov ay nasa gitna lamang, considering na napakadaya nga ng kanyang ability at isa pa siyang specialist, pero hindi siya nasa mataas na parte ng ranking. Instead, itong si Uvogin pa ang nasa top 1 na nagpapakita lamang talaga guys na itong ranking na ito ay binase in terms of strength. Dahil ang ranking na ito lang naman ay ginawa ni Togashi bilang isang trivia nang nangyari ang arm wrestling competition na kung babalikan natin sa animated part ng series, nagsimula talaga ang competition na yun sa gitna nitong si Shizuku at nitong si Gon. Although napakasimple, pero isang napakalaking piraso nito na magagamit natin para i-determine kung ano talaga ang ability ni Nobunaga at kung gaano siya kalakas. Kung pagbabasehan natin ang ranking na ito, lahat ng nasa upper part ay mga enhancer or at least related sa pagiging isang enhancer ang kanilang Nen type. While ang mga nasa baba naman, ang mga nasa lower part or nasa lower half ay malayo sa pagiging isang enhancer ang mga ability. Tulad na lamang ng pinakamalayo sa kanila ang number 11 na itong si Cortopi, na obviously napaka-self-explanatory na nun dahil alam naman natin na non-combatant si Cortopi. Now, as you can see, dahil makikita naman natin na maging si Croloro nga ay nasa gitna na hindi isang enhancer at alam naman natin na hindi din ganun kalakasan in terms of strength, mas malakas pa siya dito kay Nobunaga.
Kaya napakasimple at napaka-common sense na isipin na hindi talaga enhancer si Nobunaga. Sadyang inaakala lang ng napakaraming Hunter x Hunter fans na isang enhancer si Nobunaga nang dahil lang nga sa akala nila, ina-enhance niya Nobunaga ang kanyang katana. Kaya naging napakalakas nito, kaya nitong i-one hit maging ang pinakamatitigas at pinaka-durable na mga target. Pero kung iisipin, napakarami mang mga nen-user sa kwento ang gumagamit ng object or kahit na anong weapon ay mga manipulator or conjurer. Ang isa sa pinaka-basic at pinaka-widely known na atake at teknik na ginagamit ni Nobunaga ay ang kanyang Ice Slash. Ang kahit na sino pumasok sa loob ng kanyang range ay maka-cut down. Kayang-kaya niya yung i-cut down at never pa tayo nakakita ng kahit na sinong character sa Hunter x Hunter na pumasok ng Enkang. Nobunaga na binigyan niya na ng warning na nakasurvive matapos tamaan ng slash niya. And with that being mentioned, hindi din naman nawawala, hindi nakakalimutan nitong si Nobunaga na magbigay ng warning sa kahit na sino, bago niya ito patayin, bago ito pumasok sa kanyang range at bago niya to hiwain. Now, since hindi pa nga nako-confirm sa kwento o maging ng author na si Togashi kung enhancer nga ba si Nobunaga at ginamit naman natin ng ranking na ibinigay ni Togashi based sa kanilang strength na hindi nga siya talaga isang enhancer tulad ng iba pa mga gumagamit ng weapon o mga object ng mga sandata na mga gumagamit din ng nen, maaaring maaalin niya na lamang siya sa conjurer or manipulator type. But I think isang manipulator itong si Nobunaga. Bakit? I believe na sa pamamagitan ng pagmamanipulate niya ng kanyang sariling katawan, binibigyan niya ito ng order na patayin, hiwain ng kahit na sino na papasok sa loob ng range ng kanyang range. Parang autopilot lang ng ginagamit ni Shalnork. Pero mas deadly syempre dahil kaya niyang i-one-pop ang mga kalaban. At hindi tulad nitong si Shalnork, kailangan niya pa ng preparation at magamit ang mga remote at ang kanyang ginagamit na needle para ma-activate ang autopilot niya, pwedeng gamitin ni Nobunaga ang kanyang atake na yon instantly. At dahil alam naman natin ang nen ay fair for all na hindi pwedeng puro lakas ka lang at wala ka namang ibinibigay na kapalit in exchange, pwedeng ang kondisyon naman para magamit niya ang atake na yon is that kailangan niyang magbigay ng warning. Dahil tulad ng binanggit natin kanina at sa lahat naman ng pagkakataon na ginamit ni Nobunaga ang kanyang Ice Slash na yon, hindi talaga siya nawawala ng warning. At least 1 or 2 warnings. Palagi siyang nagbigay ng warning sa mga target niya. Maaring kasama din ng mga kondisyon na ito na palaging dapat i-enter muna siya ng kanyang stance at palaging dapat nasa loob muna ng kalooban ng kanyang katana. Meron lamang isang pagkakataon na hindi Nobunaga bumanggit ng warning itong si Nobunaga at ginawa niya ang pagpatay na yon. Ang atake na yun gamit ang kanyang katana para patayin ang isa sa mga miyembro na naman ng Hailey family na si Loni. However, we can clearly see naman na hindi naman siya pumasok ng stance at binaon na lang niyang ulo nitong si Loni casually nang walang kahirap-hirap. Meaning naging pabaya lang din talaga si Loni at binasikan na lang siya nitong si Nobunaga na hindi naman surprising dahil hindi naman talaga sila trained for battle dahil biglaan na lamang silang naka-acquire ng kanilang mga nen abilities nang dahil sa tulong ng contagion ni Morena. As for Hisoka naman, I think hindi ko na kailangan i-explain kung gaano siya kalakas, kung ano mga potential niya at kung ano-ano ang mga kaya niyang gawin after niyang ma-acquire ang post-mortem nen. Dahil in-explain naman natin ito sa previous matchups na nabanggit natin sa channel, kung mangyayari ang laban sa gitna ng dalawang ito, I think medyo lugi si Hisoka. Oo, malakas na siya in terms of strength. Bago tayo magpatuloy, kung naghahanap kayo ng full chapter reviews ng Hunter x Hunter mula chapter 340 hanggang sa latest chapter 410, bisitahin niyo lang ang channel natin. Naka-playlist na po lahat para madali niyong mapanood. Thank you and let's go back to the video. Pero paano niya lalapitan si Nobunaga? Alam natin na wala pang kahit na sino sa loob ng verse ang nakalapit kay Nobunaga. Kapag bumasok na siya ng kanyang EI stance, pwede siyang magtapon ng projectiles, ng mga baraha, at ng kung ano-ano pa. Pero hihiwain lang yun ng napakadali ni Nobunaga. Walang kahirap-hirap. Magiging useless lamang yon unless gagawa siya ng isang napakalupit na counter-attack na hindi mapapansin at hindi aasahan ni Nobunaga. But at the very same time din naman, hindi gumagalaw si Nobunaga kapag nakapasok na siya ng stance na yon. Kaya kung hindi naman siya lalapitan ni Hisoka, paano sila makikipaglaban sa isa't isa? Especially ngayong si Nobunaga nga ang init na init dito kay Hisoka tulad ng ibang mga Spider members. Paano kung paglaruan siya nitong si Hisoka at antayin na siya mismong sumugod? But tulad ng same argument na binabanggit natin sa kahit na sinong pwedeng makamatch up nitong si Hisoka, hindi na niya hahayaan na ang spiders ang magdikta ng laban.
Mataas ang tsansa na sa pamamagitan ng galawan at ng tactics ni Hisoka ay hindi niya basta-basta hahayaan na ma-utilize ni Nobunaga ang kanyang ability. Pero at the very same time, si Nobunaga ang pinag-uusapan natin dito. Wala siyang hesitation gumalaw. Kung gusto niyang pumatay, papatay niya yun ng walang kahirap-hirap. Alam din natin kung gaano siya katalino, kung paano niya na-overcome ang bawat trap na inilalatag ng Hill, at kung paano niya nakakounter ang bawat kalaban na nakakaharap niya. Now also, this is one of the questions din. Sino nga ba ang mas mabilis sa kanilang dalawa? Isang tanong na hindi natin basta-basta masasagot dahil alam naman natin kung gaano kabilis si Nobunaga. Isang kisap mata kaya niyang pumatay ng kalaban, habang si Hisoka naman nag-undergo na ng postmortem nen, stronger than ever, at nasa peak form siya ngayon to the point na nagagawa niyang i-perception blitz itong si Sholnark. Napapatay niya ang dalawa sa mga troop members na hindi man lamang binibigyan ng pagkakataon na makareact. Now, given all of this information, ang magiging pinakamalaking factor talaga sa mangyayaring laban na ito, sa match-up na ito ni Nobunaga at nitong si Hisoka ay ang preparation. Sino nga bang makakapag-prepare sa dalawang ito? Si Nobunaga ba o itong si Hisoka? Pangalawa, ang battlefield. Kung ang battlefield batigin dito kay Nobunaga na walang kahit na anong nakaharang, walang kahit na anong magiging distraction sa kanyang mga slash, o magiging pabor ba ito para kay Hisoka? Isang tricky na battlefield na magagamit niya para paglaruan at para taguan at iwasan ang mga ataking gagawin ni Nobunaga. Pangatlo, ang external forces. Kung magiging 1v1 ba ito o magkakaroon ng katulong si Nobunaga para patayin at hantingan itong si Hisoka. Dahil alam naman natin na as of now sa latest chapter, kasama nitong si Nobunaga si Phaeton at si Finks. And last but not the least, ang element of surprise. Dahil alam naman natin na parehong napakalital ng dalawang ito. Kung itong si Nobunaga kayang pumatay ng isang slash lang, itong si Hisoka kayang-kaya din niyang pumatay ng isang iglap lang, tulad ng nangyari kay Sholnark. Pero kung kayo guys ang tatanungin, sino sa tingin niyo ang mananalo sa dalawang ito? Honestly, I think si Hisoka pa rin. Pero surely magkakaroon ng twist o kahit papano makakapag-iwan ng significant na injury or vital damage itong si Nobunaga kontra kay Hisoka. Dahil at the end of the day, ang pinaka-final at ang main event na matchup ni Hisoka ay ang laban niya kay Cronlyo after makuha ni Cronlyo ang 3 sa mga thresholds. So ayun ang kabuuan ng video natin. At kung nagustuhan mo ay huwag mo sana kakalimutan mag-iwan ng like at subscribe dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat. This is Mr. AI Anime and see you guys again on my next video.